Pasinaya sa kanyang satellite office. Hi, BP! Hi, BP! Sige, go ahead po, BP. Opo, unang-una ang pagpapasalamat ko sa mga kapatid natin na dito sa Cotabato City sa kanilang pagtanggap at pag-welcome sa amin. Sobrang masaya kami dahil nagkaroon kami ng pagkakataon na bumisita dito para sa kampanya ng mga senators ng Duterte, ng PDP. Unang-una na si Bongo, si Manuel de la Rosa, si J.B. Hinlo, si Raul Lambino, si Philip Salvador at si Rodante Marcoleta, Vic Rodriguez, Doc Marites Mata, Pastor Kibuloy, Attorney Lambino. Sige po. At si Attorney Jimmy Bondoc. So nagpapasalamat ako sa mga nangangampanya kami sa mga tiga Cotabato City at sa Maguindanao para sa 10 senators na iboto nila diretsyo, block voting. At ang susunod ay nandito kami para i-relaunch yung Office of the Vice President, satellite office for BARM, dahil kailangan namin lumipat ng opisina dahil nga, di ba, hindi kami binigyan ng budget. So, kailangan namin ulitin at i-reapportion yung budget ng Office of the Vice President para matuloy pa rin namin yung trabaho namin sa mga satellite offices namin. So, ang ginawa namin, naghanap kami ng mga pwesto o mga spaces, office spaces na mas mura ang arkila para magawa pa rin namin yung aming disaster operations, yung aming pagbabago, yung tree planting namin at iba pang mga proyekto ng Office of the Vice President na itutuloy namin. So, wala man kaming budget, lumiit man yung mga opisina namin, pero tuloy pa rin yung serbisyo natin sa ating mga kababayan. Okay. At ano pa ba? Papasalamat ako sa mga bisita namin ngayong umaga na ito dahil naki-celebrate sila sa reopening ng Office of the Vice President. Thank you po, VP. Thank you. Thank you. BP, where's ka taking? Hindi ko alam na hindi na duty ata. Thank you po. Thank you po. Wala ka ng tanong? Sayang yung Pagkakataon. Sige po. Sige. Kasi nandito na ako. Pagkakataon mo na ito, BP, upang anyayahan ang lahat ng supporters ng Duterte para ho sa inyong grand rally. Kailan po magaganap dito sa Cotabato City? Meron kaming live streaming, no? Tinutulungan kami ng ating mga kaalyansa dito sa Cotabato City at mga parallel groups natin dito sa Cotabato City na mag-live streaming sila ng Meeting the Avances sa May 8 noong mangyayari sa Manila na rally. Dito nila ila-live stream. So live yun na magpapanood ng mga tiga Cotabato City ang rally sa Manila. So meron kaming maliit na gathering at maliit na rally dito para sabay-sabay sa buong Pilipinas yung mga rallies natin. Opo. Bakit po PDP laban ang iboto ng ating mga kababayan? Kasi unang-una, kaya po kami nananawagan ng block voting o straight voting sa 10 senators ng Duterte o ng PDP laban. Unang-una, pag nakikita na kasi natin, no, kapag iba-iba yung politika, iba-ibang grupo, laging nagbabangayan, laging nag-aaway, nagsusurvival mood ang mga politiko dahil laging nag-atake araw-araw. So nakakalimutan nila yung trabaho, nakakalimutan nila ang taong bayan, nakakalimutan nila ang mga proyekto, mga programa na dapat para sa bayan. So kapag ito 10 diretsyo, alam kaagad nila, ito yung vision natin. Ang vision natin ay ituloy ang nasimula ni Pangulong Rodrigo Duterte, ituloy ang tunay na pagbabago. Pangalawa, block voting, straight voting, kasi pag sobrang dami tayo na bumoto, mahirap habulin sa dayaan eh. Hindi sila makadagdag bawas kasi malayo yung agwat ng numero. At pangatlo, bakit block voting, straight voting?
Dahil ito yung mga senators na naiintindihan nila kung anong gusto natin, no, mga botante. Ngayong eleksyon na ito, botante din ako. Hindi ako kandidato sa anumang posisyon. Gusto natin, sabi ko nga, yung tunay na pagbabago, hindi yung nagsasabi na may bagong Pilipinas, pero ang lumalabas is walang nagbago sa Pilipinas. At marami nagtatanong, Ma'am VP, kamusta na po yung status ng ating PRRD? Kamusta na po si Pangulong Duterte? Oo. Ang laki din ng pagpapasalamat namin, no, sa pagmamahal na ipinapakita ng ating mga kababayan. At yung patuloy nila na suporta. JC, sandali, nadidistract ako sa iyo. At nagpapasalamat kami sa patuloy na suporta ng mga taong bayan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil napakalaking tulong, no, yung suporta nila, yung moral support nila na alam ni Pangulong Duterte na nandyan yung mga kababayan natin sa kanya. And syempre, alam natin lahat na napakalaki ng power of prayers. So, madami sa ating mga kababayan ang araw-araw nagdadasal na maibalik na sa ating bayan si Pangulong Duterte. So, papasalamat kami from the bottom of our hearts. Our family is thankful for all the love and support that you are giving former President Rodrigo Duterte. Sige ma'am, ang last siguro, ang panawagan mo na lumabas at bumoto on May 12. Yes, lumabas at bumoto. At hindi lang yan, bantayan ang boto. Napakahalaga na bantayan natin ang ating boto at paniguraduhin natin na tama ang bilang ng mga boto. At hindi magpadala sa vote buying na tinatawag na ngayon na ayuda. Thank you ma'am. Thank you. Yan po. Si JC! Sino ba yun? Si JC! Kasi ginapigilan ka na, sir. JC! Kaya di-distract daw siya. Oo. Nakatikim ng sermon eh. Nakatikim eh. Kaya nga po, lahat ng salita namin, sir, ginakurot niya ko. I'm sorry. Ayan na. Mag-tree planting pa, sir. So dito na, i-end na natin ng live for today. Salamat po sa ating mga viewers. Thank you very much. Si Kateki, hinahanap wala raw. Day off, pahinga. Day off ni Kateki! Okay. So thank you very much sa ating mga viewers sa umagang ito.